Hello mga kapatid, magandang araw po at ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa isipan at puso natin. At salamat sa prayer ninyo ni Papa ha. Hanggang ngayon nag-fight pa siya. At i-pray nyo po lagi. At lagi po ako nag-prepare dahil nag-surrender na po lahat ng mga organs ni Papa. But His will be done. At salamat sa Panginoon na binibigay niya yung klaseng tatay sa akin upang mag-guide. Amen? At muling nabuhay ang Panginoon, yan lang ang consolation natin. Kung tayong lahat ay kukunin talaga ng Panginoon at hindi tayo para dito sa mundong ito. Sulat ng misa ko, ialay ko ni Papa. And then, pinayuhan ko yung mga kapatid ko na nagbantay, magsagawa ng sprinkling ng holy water, and then mag-sign of the cross sa mga senses ni Papa para makasusekret siya sa mahal nating Panginoon, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen? Maraming salamat ha sa inyong mga dasal para kay Papa at sa buong pamilya po. Maraming salamat. At ngayon, meron akong nakita sa isang mangkukulam ba ito? Dahil nagpakilala siyang mangkukulam at may reaction siya sa atin. So ipa-play ko lang itong kanyang at komento at sasagutin natin. Okay? Sasagutin natin ng buong puso at buong puso at buong respeto sa mga albularyo, mangkukulam. Wala po akong personal na galit mga kapatid ha. This is a message of salvation. It is not a message of condemnation. Pag prangka lang po ito, yung sinasabi natin, hindi po ito aral ni Father Darwin, hindi din ito opinion ni Father Darwin, kundi opinion, ito po ay consistent sa banal na kasulatan, sa turo ng ating simbahan, sa mga church fathers po. At siguro kayo, na bigla, pero ito po ay turo mula pa sa simula. Pinaalala ko lang kayo, hindi po ito bagong turo mga kapatid. It is a divine teachings of the church. Divine law of God. So, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin, ha? Dahil pinasa po ito, si Idol 38 TV ba ito? Subukan na natin i-translate yung kanyang mga statement mga kapatid. Dahil Bisaya po ito. So kahit nandun si Papa, patuloy pa rin tayong magsilbi sa Panginoon at meron naman yung mga kapatid ko. Yan ang maganda kung marami tayong magkakapatid. No? So ito yung 3 minutes man ito. Medalyon, iyan na siya wa. Mayon gabi na sa So Idol 38 TV. No? So good morning kapatid at sana nakapagsimba ka na kung Katoliko ka. At sana nakalapit ka na sa sakramento. Yan po ang paraan ni Kristo kapatid. At sana madagdagan mo yung kaalaman natin patungkol sa aral ng simbahan, kapatid. Ako, when nakikinig ako sa kanya, naaawa ako. Dahil ito talaga yung mission namin mga pari. Pagsiwalat sa katotohanan at pag-remind sa taong bayan sa aral mismo ni Kristo. At kung hindi ko po, may nag-comment dito, Father, please pray for my husband. Who is fighting stage 4 lung cancer. Ng pangalan, Sligna Ami. So, isasali ko ngayon
So, ano yung intention nyo mga kapatid, isasali ko mamaya. May 3 misa ako, magmimisa ako sa hospital para ni Papa. At sana magkaabot pa kami. Kagabi, madaling araw na ako nakauwi. Dahil I give him the final sacrament, the viaticum. So, every time pupunta ako dahil maraming mga tao, hindi ko maiwanan din yung mga tao na pumupunta sa office, ang dami. So, kahit nandun pa si Papa, so, hinahati ko lang yung oras ko para maibigay ko naman to give justice sa mga tao na pupunta sa office. Sa sakripisyo tayo pupunta doon para maibigay natin yung sarili. Hindi lang sa pamilya ko, kundi sa simbahan. Ang simbahan ko, ang buong pamilya natin, di ba? So, when nakikinig ako sa kanya ni Idol 38 TV dahil nagpakilala siyang mangkukulam, base sa kanyang statement yun eh. Naaawa ako sa iyo kapatid. Grabe yung courage ko na magsasalita talaga ako sa katotohanan sa inyo. Kahit maraming magalit, isasabi ko sa inyo, ang pangalan niya ay si Adam Polzen. And is only 55 years old. Hindi pa nakaabot ng senior citizen, no? Yes, kapatid. Isasama ko si Adam. Hindi ako makalimot dahil yan ang pangalan ng una nating magulang. So ito po mga kapatid, ay naka-encourage sa akin ng dami ng mga mas naniwala pa sa agimat, anting-anting, kaysa aral ng simbahan. So pasensya na po kayo kapatid. Isalaysay ko talaga yung aral ng simbahan. Hindi po ito personal opinion ko, kapatid. No? It is a message of salvation. It is a message of redemption. It is not a message of condemnation. Idol 38 TV. So, pakinggan natin yung sabi niya. Nang inauto nga, kini nga video, bisan asa ni nga maabot ng mga lugar. Palihog, please comment lang kung di sa nakapadulhog ang akong video. Kini karon nga topic mga kaigalaan about ni karon kang Father Darwin nga sikat na karon nga pare. Father, mayang gabi ini mo dili ta kontra wa pud ko nangubi. So totoo na hindi talaga tayo kalaban kapatid. Yung mga espiritu nga nasa likod sa occult object, yun ang tinatarget natin kapatid. At marami na po na mga mangkukulam, albularyo, pumupunta dito kapatid sa office natin at nag-react talaga. Totoo yung sabi mo na hindi tayo ang kaaway. Ang kaaway natin isa lang, ang demonyo. At mababasa natin yan sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 12, na hindi tao yung kalaban natin. Hindi yung mga albularyo, dahil yung intention natin ay mabuti. Pero yung nasa likod sa atin, kailangan ma-discern natin. At ang simbahan, kapatid, is almost 2,000 years old na. Kahit pari na po ako, ay dapat makinig ako. At hindi ako mag-imbento ng sarili kong opinion. Okay? Totoo, kapatid, hindi tayo kalaban. Kaya nga, sinasabi ko yung totoo dahil iniibig ko lahat ng mga mangkukulam. Iniibig ko lahat ng mga mambabarang. Dahil hindi nila alam itong teaching ng simbahan. Pero maraming magagalit sa akin. Pero okay lang. Marami namang mga albularyo na nakarealize na ngayon. At kahapon po, meron tayong albularyo na nag-renounce. Meron din siyang anting-anting. Nag-react talaga kapatid during the exorcism. Dahil yung exorcism prayer is the prayer approved by the church. It is not my prayer. Sino bang nakatanggap ng Yahweh o susi kapatid? Ako ba hindi? Ikaw ba hindi din? Si San Pedro, ang una nating Santo Papa, ang ipagintulot nyo dito sa lupa, ipahintulot ko din sa langit. So, hindi tayo dapat mag-reject sa statement ng simbahan. Lahat ng sinasabi ko kapatid, anchored on the official teachings of the church, not my personal opinion. Okay? So, yung mga opinion ninyo kapatid, galing lang sa mga haka-haka. It is a human tradition. So, patuloy tayo pero may correction lang po gamay. Bahin, Father, sa imong giingon, Father, nga ani nasta aso, niingon ka nga, ayaw ka mo pagpatambal, anang albularyo nga batang hilir. Kay iya ka na sayawa.
Giyon sa nimo pagkahibalo pa. Okay. Ayaw ka mo pagpatambal. Nandito yan sa hindi po yan, hindi lang kay Batang Healer, kapatid. No? Babasahin ko yung teaching ng simbahan, kapatid, para maunawaan ninyo na mabuti. Hindi po ito personal statement ko, kapatid. No? Babasahin natin, ang CCC, dito po, para malinaw po. Hindi lang language ng simbahan, hindi basta-basta, kapatid. Explain ko ito sa iyo, para makita mo. Hindi po ito personal opinion ko, kapatid, Okay. Anong sabi ng simbahan? Babasahin ko lang, para malinawan tayo lahat. Okay? Dito po. Hindi ko nakita yung I-search natin muna, mga kapatid, mas mabuti na dahan-dahan nating i-explain ito dahil akala nila opinion ko ito. Hindi po ito opinion ni Father Darwin, It is the teachings of the church. Basahin natin, ito po. All forms of divination are to be rejected. So rejected, mga kapatid, rejected talaga. Recourse to Satan or demons. So Father, hindi naman kami nag-recourse sa mga demonyo. Kailan ba mag-recourse sila? Okay, ito po. Conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future. Conjuring up the dead. So pupunta sila sa mga patay, di ba? Doon sila mag-ritual sa loob ng sementeryo. It is recourse to Satan. Nandyan yan sa Ano pa yung recourse to Satan? Consulting horoscopes, astrology, palm reading. Hey, Pads! Hello, Pads. Nag-live pa ko, Pads. Nag-live ko kadali. Pads. Tate. Pads. Pads. Para makapokus ka ng Sunday school, pwede na ka-timo ng Tuesday and Thursday, kanang kabinet o buwan, na kabinet o simbahan, Thursday po kabinet o simbahan, kanang 10:30. Kaya ako na sa Sunday school sa masa, para makapokus ka ng confession. Okay, para makapokus ka. Basta mo na lang pa. Sugod ka ng Domingo. Sugod ka sa malahan. Kaya talang, so ino lang lang Thursday. Misa mo kasi. So basta kayo mo na lang kuhan sa Sundays. Kami lang ito yung concert sa Sundays. Ikaw na ba kung saan may pagpisa na? Di ko, sa'yo po, mag-notice ito advance, Richard, saya sa their salon. Kami ang active na sila, ang mga schedule. Sige pa rin, ako mag-close sa schedule sa Sige pa rin, thank you, Paz. So, pasensya naman, kapatid, may pakay si Father Gamaliel, dating Paris Priest. Asan na ka? Sa pasensya, So, yun ulitin ko yung sana hindi ako ma-misunderstood. Ito ay official teaching ng simbahan, hindi po ito personal ko na opinion. So, address po ito sa mga Katoliko na lahat, no? Rejected. Ang term dito is rejected. I-explain natin recourse to Satan. Paano sila nag-recourse ni Satan? Pupunta sa mga patay. Doon magsagawa ng ritual. Nandito po sa official teaching ng simbahan yan, Ano pa? Palm reading. Kasali pala yun. Ano pa? Interpretation of omens and lots. No? Kukonsulta ka, yung future mo. And then, phenomena of clairvoyance. So, open na yung mga psychic mo. And recourse to mediums. Papasukan ng mga espiritu. All conceal a desire for power over time.
Ito po is recourse to Satan. Recourse to Satan po ito. Sabi nila, wala naman ako, hindi naman kami sumasangguni sa mga demonyo. Ito po. Ito yung mga ritual nila. Okay? Ano sabi ng simbahan? Patuloy tayo. Other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers, mga occult powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So saan na sila naniwala? Sa kanilang mga anting-anting, agimat. Yan po. Anong sabi ng simbahan? The pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? Siya ang suhay at haligi ng katotohanan. So, ito po ay sasagutin natin hindi to win argument, but to save souls. Itong ginagawa natin is not to win arguments, but to save souls. Okay? Anong sabi ng simbahan? Ulitin ko, they contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Para lang sa Panginoon, di ba? Sa 21:17, all practices of magic or sorcery. So, ang magic at sorcery, synonymous lang, or. No? By which one attempts to tame occult powers. Yun, yung mga anting-anting ninyo, occult powers yun. So as to place them at one's service and have supernatural power over others. So, supernatural na. Yung kapangyarihan ninyo. Over others. Even if this were for the sake of restoring their health. O dito na. Hindi lang sa specifically ni Batang Healer. Sa lahat po. Sabi niya, anong sabi ng simbahan? Even if, malinaw na malinaw ito even if this were for the sake of restoring their health. Sabi mo, marami nang pinagaling. So, hindi kumbinsido ang simbahan dyan. Malinaw na malinaw yan Patuloy tayo. Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Malinaw na malinaw Are gravely contrary to the virtue of religion. Rejected, gravely contrary. Tingnan nyo yung language ng simbahan Hindi po ito personal ko na opinion, kapatid. Hindi din ito product of envy. Dahil nandito sa turo ng simbahan natin. It is not to win argument, but it is to win many souls, especially the Catholics who go to them. At kahapon po may nag-renounce. Huwag kayong mag-alala dahil huwag kayong mag-alala kapatid, dahil i-share ko po yung mga karanasan natin. So only the ministry of exorcism can enlighten all this occult power. Only the exorcism ministry of Christ entrusted to the church can give enlightenment. Alam nyo, kahit hindi pa ako pari noon, I am so believe affirm the albularios. Wow, galing sila sa Panginoon. Kaya seminarista na ako. Nung nag-exorcise na ako, dito na na-discoveryhan yung the deception of the evil spirits, mga kapatid. Pasensya na po kayo sa mga nagalit. Not to win argument, but to win souls. Itong ginagawa ko. Patuloy tayo, mga kapatid. Ano pang sabi ng simbahan? These practices, una is rejected. Una yung lingwahe ng simbahan. Pangalawa, gravely contrary to the virtue of religion. Pangatlo na elemento na sinabi ng simbahan. These practices, so from yung dinarit natin, these practices, sa lahat ng practices na ito, na dinarit ko,
these practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. So, itong nagla-live dahil inaamin niya na mangkukulam siya, no? Ipadala niya yung mga espada, no? Na palakihin yung tiyan, no? 'Di ba? Intention in harming others when accompanied by intention of harming someone. Kita ninyo, to harm someone. Yan ang sinasabi niya sa sunod na mga punto sa ipapakinig ko itong live sa inyo. When they have recourse to the intervention of demons. So, kailan recourse to Satan? O na, pupunta sa mga recourse to dead, consulting horoscope, at yung mga agimat, it is a intervention of demons. Habak, amulets, it is an intervention of demons. Ano pa? Wearing charms is also reprehensible. Hindi talaga. Spiritism often implies divination and magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. So, anong simbahan? Warns the faithful against it. So, ako po ay nag-rejoinder lang sa sinabi ng simbahan. Hindi po ito personal ko na opinion, mga kapatid. Pasensya na po kayo. Ano pang sabi ng simbahan? Recourse the so-called traditional cures. Sino ba itong traditional cures? Does not justify, no? Either the invocation of evil powers and the exploitation of another's credulity. So, malinaw na malinaw yan, ha? Ang simbahan na kahit yung pagpunta sa mga traditional cures, mga albularyo, di ba? Traditional. Sino ba ito? Mga albularyo. Katulad mo, kapatid. No, i-renounce mo na yan. Welcome na welcome ka dito sa office, kapatid, ha? Kung pupunta ka dito, special kita. Bibigyan kita ng special attention, kapatid, ha? Pasensya na, kapatid, na nag-reply tayo ni Father Richard. Wait muna. Patuloy nating Nainga sayawa ang mga among mga gamgahom. No? Di kay tapalabi pa diri sa pag-mention gyud nga iya sayawa. Kay nasayod ka ba? Wala ka gyapon nasayod. No? Alam mo ba na wala kang alam? Yung power namin ay galing talaga sa Diyos. Ano naman, Father? Siya ang batang hilir karon, pila kagatusan ka mga tao ang nilip. So, marami daw. Ilang libo ang dumilinya para ni Batang Healer at sa kanila. Niya ngadto kaniya. Apa na ayo? Dunay uban diha nga kimpang, nagka 5'7", 5'7" ang iyang kwan, iyang height. Nakalakaw og tarong pa dir. So, nakalakad yung mga kimpang, hindi balanse sa paglakad, no? Nakalakaw, no? Ayun, sabi niya, lumapit ni Batang Healer. Napoy gidala pag ambulansya da. Imbes ngadto dalon sa. So, may dinala din sa ambulansya, dinala doon kay Batang Healer, and then instead sa hospital, doon ni Batang Healer. Balang tabalanan. Apan wala dito gidala. Ngadto gidala ang sa ambulansya sa Batang Healer. Nikan sa man yung pag-ingangaya na sayawa nga nakakalakaw. Paano mo nasabi, Father, na galing siya sa demonyo, nakalakad at katulong siya? Man, nakadungog andi kadungog, nakalakaw andi kalakaw. Nakarinig ang hindi makarinig. Nakalakad ang hindi makalakad. Naayo silang baratian ang nagmasakiton. So, lahat ng mga may karamdaman, gumaling. Hindi lahat gumaling, ha? May gumaling. Okay.
akong pangutana. Sa imong simbahan, Pader, pila na ba katao ang inyong ipalakaw? Pila na ba katao ang inyong naulian sa inyong pag-ampo? Okay. Sa inyong parokya, Father, sa inyong simbahan, ilan na ba yung pinagaling ninyo? Di ba wala? Wala. No, sabi niya, wala. Unang-una, kapatid, marami namang gumaling sa St. Michael Exorcism Center. Pero ito yung reminder ko sa iyo. Hindi po ako ang nagpagaling niyan, ang sakramento ni Kristo. Si Kristo mismo ang nagpagaling niyan. Dahil walang kapangyarihan si Father Darwin. Sabi mo, nakapalakad na ba nang hindi nakalakad? Marami po. Marami po. At subaybayan nyo lang yung mga testimonyang sinishare natin, kapatid. Dahil hindi mo nakita yung mga testimonya ng mga tao. Marami po. Pero yung healing is secondary na po. Yung pagpalayas ng demonyo, secondary na po. Ang pinaka-importante yung pagbago sa ating pananaw. Na susundin na natin ang dalisay na aral ng simbahan, hindi yung mga occult teachings, kapatid. So, meron na ba? Meron. Merong bulag nakakita. Meron. Pero hindi po si Father Darwin ang nagpagaling niyan. Ang sakramento po. When we administer the sacraments, when we give to them the sacramentals of the church, when we bless the sacramentals of the church, and when they use and follow the spiritual disposition before receiving the sacraments, yan, amazing po yan. It lead them to the real miracle. Ang real miracle, mga kapatid, yung pagbabago talaga. No? Yung pagbabago. Secondary lang yung pagpalayas ng demonyo. Secondary lang yung paggaling, kapatid. Di ba wala? Kung sa laktod niya istorya, Pader. Wala daw. Hindi totoo yun. At wala akong kapangyarihan, ha. Kung meron mang gumaling, meron mang napalayas, hindi po yan kapangyarihan ni Father Darwin, kapatid. Kapangyarihan po yan ni Kristo. Diyan sa sakramento, all priests are healers. When they administer the sacrament. Kasi hadlok ka. Hadlok siguro ka, kaya magamay na ang touch offering ninyo diya. Kanito. Sabi niya, natatakot siguro ka, Father. Baka, maliit lang yung mag-offer sa inyo. Dahil pumunta na ni Batang Healer at sa kanila. Okay. Hindi po yan about financial, hindi naman business itong simbahan, kapatid. Ito po ay tinuturo sa simbahan. Ang concern ko lang is the truth. Because only the truth shall set us free. Ang katotohanan, kapatid, ang pakay natin na sinasabi. Maraming masaktan talaga sa pagsasalita natin sa katotohanan. Okay, pasensya na po. Pare ka karon katong naglinya karon nga pila-pilaan kagatos karon sa Batang Healer. Nituo ka. Katoliko to. Alam mo, Father, lahat ng mga luminya doon, karamihan doon mga Katoliko, precisely totoo yan. Kaya nga, naaawa ako dahil bawat albularyo may accompanying spirits. At kung napakinggan mo yung albularyo na nagtestimonya, may 5 siyang espiritu na kasama. Akala niya sa Diyos. Pero nung ine-exercise natin, demonyo pala. No? Si Brother Gabriel Gano. So, yan ang concern ko, kapatid. Sana mga albularyo na nakinig sa akin, punta kayo sa office. Welcome na welcome po kayo. At sabihin nyo po dahil may prayer tayo specifically para sa inyo. Okay? Tulong po ito. Dahil bilang active na exorcist na gustong magbigay linaw para sa inyo, ha? Hindi po ito financial issue, but it is about spiritual issues. It is not a message of condemnation. Ulit-ulit, ha? It is a message of salvation, mga kapatid. Mga Katoliko kato sila ang nagpatambal. Kaya nga, dahil Katoliko sila, Katoliko din ako na pari,
Ginagamit ko itong social media para to catechize them. Kung may sakit tayo, tatanggapan natin yung sakit natin, iaalay natin sa Panginoon, punta tayo sa doktor, punta tayo sa sakramento. Alam niyo mga Katoliko tayo, pero panghuli na yung sakramento sa atin. Panghuli na si Kristo sa atin. Dapat mga kapatid, hindi po ito catechism po ito. Okay lang, ma-misunderstood niyo ako, na-misunderstood naman ako sa mga lahat ng mga albularyo. Maraming galit sila. Huwag kayong mag-alala dahil interview natin yung mga albularyo na nagagalit sa akin, and then na-convince sila dahan-dahan po. Okay? Oh, na-igno nimo. Father Darwin, igno nimo nga ayaw ka mong pagpatambal niya. Kaya iya ka na sa yawa nga mugla. Nagtuo ka ba karoon Father Pina kung mga dala pa iya ni sa yawa? Dili. Yung dala niya. Kaya ganasampit niya pag kami sa atong Ginoo. Tanang kita, nganhi sa kalibutan, ibabaw ninyo taaw. Dakwang kita sa Ginoo, gasampit kita. Pero managlahi lang sa pag-ampo. O mayon nagkakaroon niya, wala na power. Ha, naa ni siya pader. Usa pader, ato lang kung unsay kon, dito sa Pikas, sagay na lang. Adi kita magpalabing pangubi para sana nga pare ta. Sagay na lang. Kaya dapat karon pangutan-on makaron sa Batang Hilir, muingon siya. Kung inyong didaan ang mga tao diri nga mo ani kanako, na ba mo gipalakaw da sa inyong kasimbahanan nga inyong giampuan? Na ba mo gipalakaw, na ba mo naayo nga mas yung sinasabi niya, hindi talaga siya sumusunod sa atin ng so hindi kailangan i-prove natin. Marami kapatid. Kung nagsubaybay ka lang sa healing moment natin, meron kapatid, meron po. Pero ang paraan ay paraan ni Kristo, hindi yung mga occult paraphernalia ninyo, ha? Okay, marami kapatid. Ug na ba'y nakakadungog nga kuan mo ni mao na? Di ba wala kay ka ihatag nga prueba? Pero kami daghan na pader. Kaso lang din ako, dili kay ko hilig manambal kay gapamarang ko. Tigbarang ko sa mga tao nga mga datan, akong barangon. Sulod sa siyam kabulan, maburot ang ilang tiyan. So kita mo mga kapatid, no, sa loob ng 9 na buwan, palaki niya yung tiyan, mangkukulam daw siya. So yan, dapat isurrender mo yan, malinaw na malinaw sa ang isda ay mahuhuli lang sa kanyang bibig. So sinabi mo na mangkukulam ka. So ano ang turo ng simbahan about mangkukulam? Babasahin natin ha. Hindi din ito personal ko, kundi katotohanan po ito. They, heretics, Saint Irenaeus of Lyon, 2nd century. Anong sabi? They, heretics and sorcerers, led people away from the true God, practicing magic, incantation, and demonic invocations. They're agents of Satan, not of God. Sino nagsabi nito kapatid? Ating santo. No, pasensya na po kayo ha. Ito po ay galing talaga sa ating mga banal na ano pa sabi? All contact with diviners, Saint Augustine of Hippo, 4th century. Astrologers and sorcerers is to be avoided. For they are in league with devils. Hindi po ako nagsasabay nito ha. Ang simbahan po. For they are in the league with devils. Such men do not serve God but oppose Him. So, malinaw na malinaw ha. I detested all the lying fantasies of sorcerers, mangkukulam, and astrologers. They spoke not truth, but madness and deceit. So, mag-ingat po kayo ha. Ito po ay galing sa mga church fathers natin. Tertullian in the 3rd century, magic and sorcery are forbidden by God. Hindi ni Father Darwin ha, forbidden by God. They are the very works of the devil. And Christian must not even speak with them, with those who practice them. So pinagbawalan nga tayo na makipag-usap, lalong-lalo na sumasangguni, di ba? So dito po ay nag-stand lang po ako, tumatayo lang ako sa
turo ng simbahan. Perting sukuan niya, Father. Barangon juga na, Father. No? Masig barangon ka, ay problema. No? God is our protector, greater than any power of the evil spirits. Magic is a false art invented by the devil. It deceives men by illusions and throws them away from God. No Christian may practice or tolerate such things. Malinaw na malinaw yan, ha? Si Saint Cyprian pala, isang magician din at sorcerer na. Before I became a Christian, magician pala, was deeply involved in magic. But when I found the truth in Christ, I renounced all evil arts and turned to the light. So, isa din siyang magician. So, yan lang po muna, ha? And then, punta tayo sa Biblia, be. Biblia. Punta tayo sa banal na kasulatan. Sa mga mangkukulam, anong sabi ni San Juan. Kapatid na, anong pangalan niya? Idol 38 TV, no? Marami na din siyang followers, no? And then, mas mabuti to ating sasagutin, para malinawan tayo, no? Pasensya na kayo, ha? Tinuturo lang natin yung turo ng simbahan. Ngunit para sa mga duwag, so sinasabi ko po ito dahil hindi po ako duwag. Mga hindi sumasampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam. Hindi ka kapatid, dahil inaamin mo na mangkukulam ka. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, nakalaan sa kanila ang lawa ng apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. So, hindi ko gusto na mapunta ka dun, kapatid. Kaya nga, sinasabi ko yung katotohanan. Hindi ko gusto na maraming pupunta sa apoy at asupre. Sino nagsasabi nito? Si Apostol Juan po. At punta naman tayo sa Old Testament. So, sabi ko kanina, hindi lang po ito bagong aral po. Matagal na po ito. Ito po ay palaala ko sa inyo, ha. Huwag kayong lalapit sa mga espiritista o sa mga mangkukulam. Huwag ninyo silang hanapin upang hindi kayo madungisan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Leviticus chapter 19 verse 31. So pasensya na po kayo, ha. Sa New Testament, Galatians chapter 5 verses 19 to 21, ang mga gawa ng laman ay hayag, pakikiapid, karumihan, kalaswaan, idolatria, pangkukulam. Inaamin mo na mangkukulam ka, di ba? Alitan, pag-aaway, paninibugho. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So kaya nga, inuulit ko po ito sa inyo, sinasabi ko po ito sa inyo, para ma-enlighten po tayo. Okay? Wala na po akong oras dahil may misa pa ako 10:30 at 12:45. May misa ako at mag-exercise pa ako ngayon at magpakumpisal pa ako sa mga taong dumadalo sa office natin. At salamat po. At patuloy po tayo na ihahayag ang katotohanan. Kahit maraming nagagalit, okay lang. No, basta mag-stand lang ako sa katotohanan. Because marami na pong nag-surrender sa atin ng mga albularyo. Marami na po ang nag-surrender sa simbahan. Nagalit kay Father Darwin, okay lang. No, okay lang. No. Basta maliwanagan ang karamihan. Okay? Hindi po ako galit. Puno po ako ng pagmamahal. Puno po ako ng respeto sa inyo. At puno po ako ng intention. Pure intention. Dalisay na intention po. God bless po sa inyo, ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maraming salamat ha sa mga nagpadala ng stars. Si Ate Jerry Abures Carillo, bago ito ha. Salamat po. Elvira Balungkit Onji, padala ng 100 stars. Si Imper Rabasano, 50 stars. Thank you for your prayer, Father. It has been 2 years since his cancer diagnosed. Isod kaayo, Father, kay ako ra usad diri sa Amerika. Bisan usa, wala ko'y pamilya diri. Ampo sad ko og appeal Padre for strength. Salamat kaayo. Nagpadala pa siya ng 500 stars. Salamat po, kapatid. And then, hindi ka nag-iisa, kapatid. Tawagin mo yung guardian angel ninyo dalawa, ha? Tawagin ninyo yung mga patron ninyo. Hindi po kayo mabibigo. Okay? At kasama, higit natin sa lahat, kasama natin si Kristo, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Kasama din natin si Mama Mary, ha? Si Saint Joseph. Hindi ka nag-iisa, silig na amay. No? Malak Ganel, nagpadala ng 100 stars. Si Amina Ilga, present po. Salamat po, 50 stars. At si Helen Pia Riquelme, 135 stars. Salamat po sa inyo, ha? At patuloy tayong magdasal. Ipagdasal natin kasama yung mga politician. Isama ninyo yung mga pari, katulad ko. Isama ninyo yung mga grabe ngayong pagdurusa dahil sa grabe na mga sakit. Isama natin sila, ha? At yung mga kaluluwas na pumanaw na. God bless po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. Kamatayan, hindi makahiwalay natin si Kristo. Walang makahiwalay natin kay Kristo. Kamatayan, problema, hindi yan makapahiwalay natin si Kristo. Jesus is our way. Jesus is the truth and the life. God bless.